Mahilig ka rin ba sa spicy food? Try mo na din itong turkey meat in red curry with potato dumplings. Healthy na, masarap pa! Para sa ating ingredients, bell pepper, celery, baby beans, green peas, leeks, spring onion, isang pirasong zucchini, carrots, kamatis, bawang, sibuyas, at ang ating karne. Nagsitayahan dito ng garlic at saka onion. Ito lang ating ko hanggang nag-usan dito. Magbigay tayo ng baby. Ayan, pwede na natin ilagay ang ating karne. Mix natin. Ito lang natin kaya hanggang magbago yung kulay niya. Kaya kaya ko ng tapis. Mix natin. Mas masarap pa ito yung lasa. Yung karne, pag-puso ang gagamitin natin. Natin ilagay ang ating kamatis. Kamatis ko ginamit ko, inis natin dito sauce. Kasi wala po akong tomato sauce. Masarap ko rin naman yung kamatis. Okay. Lalagay tayo ng curry paste. Red curry. Mix natin hanggang mag-welcome tayo ng ating ingredients. Yan, ituloy lang natin ang mga 3 minuto para manuos yung seasoning natin sa ating karne. Lalagay ako ng konting gata. Mix natin. Takpan natin at hayaan natin maluto ng mga 3 minuto. Check natin. Nalagay tayo ng kalahating bell pepper. Nalagay ng celery at carrots. Nalagay natin ang ating bell pepper. I-mix lagay mo dito. I-mix natin. Then, welcome back ang ating ingredients. Ilagay tayo ng tubig, isang baso. Takpan natin at hayaan natin maluto ang gulay. Check natin. Check natin. Tama na ang lasa. Maglagay ulit tayo ng gata. Tansya lang ako maglagay. Depende na rin po sa inyo kung gaano karaming gata ang ilalagay nyo. Siyempre, mas maraming gata, mas masarap at malinamnam. Yan, pakuluan pa natin yung 3 minuto. Yan natin ang green peas at ating baby beans. Yan ang ating zucchini. Yan ang zucchini. I-mix natin. Yan. At batuloy natin hanggang umambot ang ating gulay. Kaya na rin natin ang bato ng spring onion at i-mix natin. Diba? Napaka-healthy ang gulay ng ating gulay. Mas maraming gulay, mas healthy at mas masarap. Ilalagay ako ng konting slurry para lalo manaot yung lasa sa ating gulay at karne. I-mix natin. Yan, ready na ang ating red curry. Dito naman ang pakulutan ng tubig para sa dumplings. Imasa lang natin ito. Yan, pagkatapos natin imasa, i-form lang natin ang bowl. Ganyan. Yan, may 4 ako na dumplings. Ayan, kumukulo na, lagyan natin ang ating dumplings. Ayan. Lutuin natin hanggang sa lumutang yung ating dumplings. Ibig sabihin na luto na siya. Ayan, luto na ang ating potato dumplings.